Hello mga kasabon, good day po at welcome sa second episode ng ating Kwentong Sabon Station Podcast. At for today's episode, sobrang special ng ating guest kasi isa to sa mga pioneer distributors ng Sabon Station Philippines at isa sa mga pillars ng ating company. Let me introduce to you Mr. Roel Mendoza, also known as Boss Waway ng Sabon Station Philippines. Sir, good afternoon po. Kamusta? Kamusta, sir? Ayos naman. Alright, so, ayan. Boss, bago tayo magsimulang dun sa medyo seryosong part ng pagiging distributor mo with Sabon Station Philippines. Tanong ko lang, bakit Boss Waway? Ano ba yan? Moniker ba ang tawag dun or nickname? Teenager pa lang ako, yun na yung tawag talaga. Ano mo boss, hindi naman yan inspired dun sa movie ni Cesar Montano o kamukha lang talaga? Medyo siguro. Yung kabataan, medyo kamukha sa mga business partners natin na nagtatanong bakit Boss Waway yan. Bata pa pala si Boss, yun na yung tawag sa kanya. And sir, eto naman, bago maging distributor ng Sabon Station Philippines, ano naman yung pinagkakaabalahan mo dati? Ano ba yung previous job mo or may previous business ka na ba dati? Nung nag-start akong as distributor, bali wala, lang ako nasa abroad kasi si Mrs. So ako yung nag-aalaga nung namin. Pero nung naman, marami na rin akong naging trabaho tulad ng mga paglalako ng isda, mga ganun. Pero sa lang naman ako, sa Lipa. So, market lang. Tapos, doon lang yung titinda sa barangay. Parang gano'n yung naka-tricycle. Mga sa construction, nagtrabaho din ako sa gano'n. Paano naman kayo nagkakilala ni Boss Jan? Or paano ka nagsimula as business partner ni Boss Jan pagdating dito sa Fabs Car Care? Bali, nung time na yon, naghahanap talaga ako ng watermark remover para doon sa kotse ko dati. Eksakto naman, sa paghahanap ko, nakita ko yung post ni Boss Jan. Meron kasi nung Facebook group na ayos dito, sulit.com. Yung mga ganun, uso pa yung dati. Doon ko siya nakita nagpo-post ng gano'n. Eksakto nag-post siya na naghahanap siya ng dealer. Dealer ng product niya? Okay. Ako yung kauna-una nag-comment sa post niya na yon, tapos sinat ko siya, nag-chat din ako doon sa page ng Fabs. Tapos parang naikwento niya sa akin nun, dati daw, pag nagpapa-order daw siya, hindi siya COD, nauuna yung parang product first. Ganun yung ginawa ninyong diskarte. Ano naman yung naging advantage nun? Yung product first. Yung binibigay muna nila yung product sa mga customers. Then, pagka na-receive nila, sa kanila pag nagamit nila, sa kanila babayaran. At satisfied sila, sa kanila babayaran. What if hindi satisfied? Yung iba, hindi na talaga nagbabayad. Pero, meron naman na kahit satisfied, meron ding hindi nagbayad. Tiwala kami sa produkto namin. Parang gano'n. Tapos, syempre, para makuha namin yung tiwala nila. Kasi yung iba natatakot kasi baka nga... Parang talaga, sobrang risk taker talaga tong mga to. Grabe. Biruin mo, para i-sacrifice mong ipadala muna yung product din gamitin nyo. Kasi kung yung iba, di ba, nagsasamantala sa ganung process Meron namang iba na pagkatanggap nila kahit na hindi pa nila nagagamit, nagbabayad na agad sila. Sir, yung bilang nagsisimulang distributor ng isang produkto, ano yung mga difficulties na na-encounter ninyo ni Boss Jan habang pinapalaki nyo yung kumpanya? Noong una, halos siguro mga 2 araw, 3 araw. Halos walang pumapansin sa post ko. Ganun lang kasi ang namin ng pagbebenta noon yung magpo-post lang sa mga groups, yung mga ganun. Halos walang pumapansin, sabi ko. Tapos siguro may isang umorder na isa. Pag-order nung isa, dire-diretso na hanggang sa talagang, sabi ko, okay to talaga nagdire-diretso. Ano yung ninyo yun, sir? More on Facebook posting lang talaga? Ganun lang talaga. Hindi pa kami marunong nun mag-boost. Wala bang boosting? Paid ads, hindi pa namin alam yun dati. Pagdating naman sa delivery, sir, paano yun? Talagang through courier bang or meetup? Marami na ring meetup. Pero nung mga meetups, nung medyo nakikilala na kami nun Pero nung una talaga,
sa ano pa lang, JRS, gano'n. Ang LBC noon, hindi pa kami tinatanggap dati ng LBC. Kasi liquid, napakahigpit pa nila noon dati, kaya hindi kami nakapag-COD. Actually, boss, nung napasok ako niyan sa pubs as reseller, nakikita ko sa GC, di ba, pasiklaban ng pakapalan ng waybill ng Waybill. Talagang pumutok noon itong yung mga products ng Fabs Car Care. Paano yun, boss? Doon na ba, nung sumikat tong mga products ng Fabs, doon na ba naisipan ni boss na pasukin din yung sabon station? Bali, nagtayo na siya dito ng yung sa ibang hindi pa sa station, di ba? Nag-start siya dito. Actually, sinabihan lang niya ako doon dati na kung gusto ko ako yung sa Lipa, yung gano'n. Ang sagot ko sa kanya, tsaka na boss kapag sarili mo na. Parang gano'n yung sa kanya. Tapos yun niya, hanggang sa dumating yung na nagkameron na ng sabon station. So yun, bali isa ka rin doon sa mga naging distributors niya ng Sabon Station Philippines. So ano yung naging struggle ninyo bilang isang main distributor ng Sabon Station Philippines? Ang unang-una dyan, yung syempre, madadagdagan tayo ng mga partners, tapos syempre, magkakaiba ng ugali, magkakaiba ng culture, yung mga ganon. So, lalo na kami, hindi naman kami nakapagtapos ng pag-aaral, tapos meron kami maging distributor na halimbawa, yung mga degree holder, di syempre iba yung, para bang kahit na hindi nila sinasabi, parang iba yung dating, meron niya akong minsan, kung magpakilala siya sa group chat, palagi bang nakakabit yung kanyang title? Parang laging ganon. Parang lagi. So hindi mo siya pwedeng tawagin sa first name niya. Dapat laging may lagi nakakabit yung kanyang yung kanyang title. Tinapos na like parang, doctor, architect, engineer, ganyan, mga ganyan. So yung pala yung isa sa mga struggles is yung kung paano pakikisamahan yung mga bagong business partners. Paano nyo naman minarket yung Sabon Station? Pagpasok ng Sabon Station, paano talaga siya nag-boom? Nag-click talaga agad siya Parang umakma sa panahon Parang nung sinimula namin, parang si Boss Jensen yung una nakapagbukas yung nakaunang ng pwesto. Flyers lang Tapos yun, nakaboost din siya, yung parang sa paligid na niya, yung gano'n. Tapos yun, halos lahat naman na nagbubukas, okay naman ako, nagkiklik naman hanggang sa dumagsa. Umabot pa nga dati sa point na tinigil ni Boss dyan ang pagtanggap ng mga Ay, gano'n dahil sa sobrang dami ng inquiries na talagang naka-stop lahat. Bawal muna mag-open. Actually, boss, nagkaroon din ako ng interest na maging distributor noon. Nung nakita ko, nakita ko sa Facebook yung post ng Sabon Station Valenzuela. Yun talaga yung nag-viral na from dun sa station hanggang dun sa MacArthur Highway ang pila ng tao na nagpapa-refill. Parang dun talaga para sa akin na parang nakilala ng gusto ng Sabon Station. Then up until na parang na na si boss dyan sa mga Jessica Soho, no? Lalo na nun. Oo. Doon talaga bumuhos yung dagsa ng inquiry. Saka yung mga partners natin. Paano naman binago ng Sabon Station yung buhay mo? So from being nasa bahay lang, ngayon parang sobrang busy mo na sa mga stations mo. Oo, malaki yung pinagbago. Basta talaga, malaki talaga. Ibang-iba. Yung mga hindi ko nakakain noon, yung parang gano'n, yung parang natitikman ko na ngayon, yung parang gano'n. Okay. Ano yung mga support ang binibigay sa inyo ng Sabon Station? As main distributor. Si Boss dyan talaga, niyan. Isang tawag mo lang dyan kaya nung nag-uumpisa kami, halos ilan pa lang yung yung tao niya sa office, para isa lang. Tapos sa production na, tapos hindi naman katulad ngayon na sobrang dami na marami ng mga admins. Nun talaga siya, basta may problema, halimbawa, tawag ka lang sa kanya, chat ka lang sa kanya, mabilis naman siyang sumagot. Like, pagdating naman sa process, Boss Waway, paano kayo ginaguide ng Sabon Station Philippines? Lalo nung nagkaroon na sila ng mga business development manager. Paano to nakatulong sa pagnenegosyo ninyo? Malaking bagay kasi parang yung mga suggestions, yung mga kung anong dapat gawin, hindi naman nawawala yung gano'n. Tapos yung support, halimbawa magpo-promo, nakakagano naman sila ng mga support, mga gano'n. Ano naman yung pinaka malungkot na pangyayari
ng pagiging distributor mo? Nahirapan lang ako syempre minsan. Nanggaling talaga ako kasi sa walang-wala. Parang ganon. Parang syempre, ang hirap. Yung pinupuhunan, syempre, ihiramin mo, yung ganon. Hindi naman nawawala sa negosyo yan, boss eh. Ganon talaga. Wala namang negosyante at walang utang, di ba? Oo, Kahit na, wala, imposible yun. No, hindi ka makapagpalaki ng negosyo ng ganon. Boss Waway, bilang isa sa mga nauna na distributor ng Sabon Station Philippines or isa sa mga pioneers, ano naman yung maisasuggest mo para dun sa mga baguhan nating business partner? Ano lang, tiwala lang, mag-focus lang sila. Maganda sana kung gusto talaga nila yung ginagawa nila, pagtuunan lang nila ng pansin. Yung atin naman produkto kasi, araw-araw ginagamit yan. Lahat naman gumagamit yan. So, yun lang, konting sipag at tiyaga lang. So, kailangan lang consistency. Oo. Yun, consistency din. Tapos, Focus. hard work, focus. Yan napakagandang suggestion yan. Galing sa ating main distributor from Batangas City. And ngayon naman, boss, paki-invite naman na natin yung mga taga Batangas na interesado na maging business partner ng Sabon Station Philippines. Sa mga taga Batangas na gustong mag-put up ng Sabon Station, message lang po kayo sa page namin, Sabon Station Batangas. Meron po kami mga ino-offer ng mga packages tulad ng SSP Mini Station, SSP Junior, at meron pa rin po mga ilang towns na open pa po. For town distributor. For town distributor po. And sir, ano po ang inyong contact number para mas mabilis nila kayong makausap? 0917-898-4399. Iyon. At maaari din silang mag-message sa ating Facebook page, Sabon Station Philippines. Ayan, so mga kasabon, nakilala na po natin ang main distributor ng Batangas. Yan, si Sir Roel Mendoza. Thank you for sharing yung very inspiring story ng pagiging isang main distributor. No? From simula hanggang sa, siyempre, sigurado mas malaki pa ang mararating ng Sabon Station Philippines kasama ang ating mga business partners. So mga kasabon, mag-follow lang po kayo sa aming YouTube channel and please don't forget to like and subscribe na rin para sa mga future kwentong sabon episodes na ilalabas namin. Thank you so much!